Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat and let us declare the Word of God in Matthew 19:26 with all of our faith. Let's declare, with God, all things are possible. Amen? Pwede ba tayong kumamay ng 10 tao at sabihin natin sa Kanya, God bless you beyond measure. God bless you beyond measure. God bless you beyond measure. God bless the people of God beyond measure. Praise the Lord. Please be seated. Sinong pinagpala ng Panginoon? Amen and amen and amen. Magandang umaga po at welcome sa ating Tagalog English Worship and Healing Service ng Jesus is Lord Church. Napakaganda po ng ating mga inawit. It's a declaration of who God is. Tama po ba? Sabi ng awit natin kanina, you are, anong sabi doon? The Waymaker. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kaparaanan. You are the miraculous God. And naniniwala tayo sa katotohanan ito. Amen po ba? Kaya nga sa umagang ito, sino po talaga sa atin yung talagang nagnanais na talagang maranasan ang malakas na pagkilos ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang sitwasyon? Sino yung gusto makaranas talaga ng modern day miracles sa mga panahong ito? Amen. Praise the Lord. Come on. Well, kung ito po talaga yung nais ng puso natin, the Word of God has good news for you. May mabuting balita ang salita ng Diyos para sa inyong lahat. Ang sabi ng Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Anong ibig sabihin nito? Bakit magandang balita ito? Ibig sabihin nito, kung nakapagmilagro ang Diyos noon, makakapagmilagro pa rin ang Diyos ngayon. Kung nagmilagro ang Diyos sa maraming sitwasyon at maraming buhay ng tao noon, kaya pa rin niya at gusto pa rin niyang magmilagro sa buhay mo at sa mga sitwasyon mo ngayon. Sinong excited sa milagro ng Diyos? Praise God! Amen! Hindi ba na-excite po tayong lahat dyan dahil nananatili ang katotohanan that we serve an Almighty God. We serve a God of new things. We serve a God na walang imposible at walang mahirap para sa Kanya. We serve a God who is miraculous. Amen? Kaya lang pagka minsan, we tend to pause, humihinto tayo at nag-iisip at tinatanong natin sa ating mga sarili na, bakit ganun? Bakit parang hindi ko nararanasan yung sinasabi that God is the same yesterday, today, and tomorrow? Bakit parang hindi ko nararanasan yung malakas na pagdaloy ng kanyang kapangyarihan? At bakit parang wala akong nararanasan na milagro sa aking buhay sa mga panahon ngayon? What's wrong? Ano ba ang dapat kong gawin? Yun ang madalas na naiisip natin. Tama po ba? Well, last Sunday nakita natin ang kahalagahan ng pagiging malinis ang puso, ang kaisipan, ang katawan, ang buhay sa harap ng Panginoon upang siya ay malayang makakilos, malakasang makakilos at makapagmilagro sa ating mga buhay. Naalala niyo po ba last week? Sanctification is very important kung gusto natin na maging malakas ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. And today, hayaan po natin ang makapangyarihang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng 2 pang general principles na dapat nating ipamuhay upang sa pagkaganon ay talagang maranasan natin again ang malakas sa pagkilos, ang mga himala at mga bagong bagay ng Diyos sa ating mga buhay at sitwasyon. Ang ating pag-aaralan ay may the same pamagat just like Sunday, I'm ready for my miracle. Amen? Sinong gusto magsabi ng ganyan? I'm ready for my miracle. Amen. Handa na tayo para sa milagro ng Diyos. Amen po ba?
Buksan po natin ang John chapter 6 verses 1 to 13 at babasahin po natin ito. After this, Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, or Sea of Tiberias. A large crowd was following him because they had seen the signs, attesting miracles which he continually performed on those who were sick. And Jesus went up on the mountainside and sat down there with his disciples. Now, the Passover, the feast of the Jews, was approaching. Jesus looked up and saw that a large crowd was coming toward him. And he said to Philip, "Where will we buy bread for these people to eat?" But he said this to test Philip, because he knew what he was about to do. Philip answered, 200 denarii, or 200 days' wages worth of bread is not enough for each one to receive even a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a little boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are this for so many people?" Jesus said, "Have the people sit down to eat." Now the ground there was covered with an abundance of grass, so the men sat down, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. The same also with the fish, as much as they wanted. When they had eaten enough, he said to his disciples, "Gather up the leftover pieces so that nothing will be lost." So they gathered them up, and they filled 12 large baskets with pieces from the 5 barley loaves which were left over by those who had eaten. Familiar po ang storyng ito sa marami sa atin. Tama po ba? Ito ay yung paghihimala ng Diyos mula sa 5 tinapay at 2 isda ay nakapakain siya ng ilang libong lalaki, 5,000 lalaki. At hindi lang siya basta nagpakain. Ang sabi ng kwento, nagpakain siya na nagpakain hanggang sila ay mabusog at masatisfy. Hindi lang basta tigitigis ang tinapay at tigitigis ang isda. Ang sabi doon, they ate until they were satisfied. So hindi lang sila basta pinakain, binusog talaga sila ng Panginoon. And hindi lang yon, pagkatapos na nabusog na ang lahat at hindi na makakain ng lahat dahil sa kabusugan, ay nagkolekta ang mga disciples ng 12 basket na sobra na tinapay. Now, who on earth can explain what happened? Meron po ba makaka-explain sa atin sa pangyayaring yon na mula sa 5 tinapay at 2 isda ay napabusog ang 5,000 lalaki, hindi pa nakasali sa bilang ang babae at mga bata? Who could explain na galing sa 5 tinapay at 2 isda ay may sumobra pang 12 malalaking basket ng tinapay? Of course, no one. Kahit yung pinakamatalinong tao ay hindi kaya explain ang nangyari. Why? Because it's a miracle. Milagro kasi yun. At ito ay patunay kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoong Jesus. Walang maliit or kakaunting bagay ang hindi niya kayang palakihin or paramihin. Can I hear an amen to that? Walang laki or dami ng pangangailangan ang hindi niya kayang tugunan. Amen? At walang bata or matanda ang hindi niya kayang pagmilagruhan. Pakisabi mo sa katabi mo, kaya kang pagmilagruhan ng Diyos. At sa umaga pong ito, today, this morning, my dear friends, sino man po tayo, bata man tayo or matanda, maliit man or kakaunti ang meron tayo, kumpara sa napakalaki nating sitwasyon at pangailangan, nananatili ang katotohanan na kaya tayong pagmilagruhan ng Diyos. Amen? Kaya niyang padamihin kung ano ang meron tayo para sumapat at sumobra pa sa ating mga pangailangan. Amen? Dahil milagroso ang ating Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon doon? We serve a miraculous God! Kaya nga po, ano ba yung 2 general principle na dapat ay ipinapabuhay natin araw-araw upang ma-experience natin yung tinatawag natin ng mga present-day miracles o yung malakasang pagkilos, pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at sa ating sitwasyon.
Una po, balikan po natin yung John chapter 6 verse 5 to 7. Ang sabi doon, Jesus looked up and saw that a large crowd was coming toward him. And he said to Philip, "Where will we buy bread for these people to eat?" But he said this to test Philip, because he knew what he was about to do. Philip answered, 200 of denarii, 200 days' wages worth of bread is not enough for each one to receive even a little. Look at that. Sabi ng storya, nakita ng Panginoon ang napakaraming tao ang papalapit sa Kanya. At ang sabi niya, Philip, saan tayo bibili ng tinapay para mapakain silang lahat? And napakaganda nung sumunod na mga salita. Sabi niya, tinanong niya si Philip, hindi dahil hindi niya alam ang gagawin niya, kung hindi tinanong ni Jesus si Philip dahil gusto niya subukan ang pananampalataya ni Philip dahil alam na ng Diyos kung ano ang gagawin niya. Amen? Mga kapatid, hindi nagugulat ang Diyos sa mga sitwasyon na dinadaanan natin at alam niya kung ano ang gagawin niya. Kaya lang tinatanong niya tayo. Tinatanong niya yung pananampalataya natin. And tignan niyo, sinabi ni Philip, na kagaya ng marami sa atin, kung minsan ganito tayo, sa halip na sabihin natin, ay Lord, ikaw ang bahala, ikaw ang nakakaalam niyan, ikaw may kapangyarihan. Ano ang nangyayari sa atin gaya ni Philip? Ang sinasabi natin, naku Lord, 200 days na sweldo, kulang pang ipakain ng isang tinapay sa mga taong yan. Sa halip na sabihin natin na, Lord, ikaw ang bahala, ikaw ang makapangyarihan, ikaw ang Diyos. Ang sinasabi natin, naku Lord, mahirap ng sitwasyon to, imposible to. Wala nang magagawa dito, Lord. Kausap natin si Lord, no? Kagaya ni Philip. Kausap niya si Lord, yung milagrosong Diyos, kausap niya. Sinasabihan niya, Lord, wala nang magagawa dito. Mabuti pa, pauwiin mo na lang, kanya-kanya na lang tayong kain. What is the first principle that the Word of God is teaching us? In order for us to receive the power of God, the miracles of God, we need to focus on our miracle maker. Kailangan meron tayong disiplina na sa lahat ng panahon, nakatutok lamang tayo saan? Sa miracle maker, sa way maker, sa miraculous God. Amen po ba? Mga kapatid, wag po tayong kagaya ni Philip na nakaharap na sa Panginoon, kinakausap na ng Panginoon, pero ang sinasabi pa rin, yung problema, yung kabigatan ng problema, yung kalakihan ng pangangailangan, at sinasabi niya sa Panginoon, Lord, malaking problema to. This is very difficult. Wala tayong magagawa nito. Uwian na. May talo na. No? Mga kapatid, marami sa atin kagaya ni Philip. Sinasabi natin, Jesus is Lord over our lives. Sinasabi natin si Jesus na nakatira, naghahari sa ating mga puso. And yet, kapag dumarating na mga problema, kung makareakta, parang wala tayong Panginoon sa buhay. Tama ba? May kausap po ba si Pastor? Now we declare, yeah, Jesus is Lord over my life, si Jesus ang Savior ko, pero pag dumarating na ang problema, ang karamdaman, ang mga babayaran sa utang at kung ano-ano pa mga problema, yung reaction natin, parang wala tayong Panginoon sa buhay. Naalala ko nga, di ba? Nakasakay si Jesus sa bangka, kasama niya yung mga disciple, tapos natutulog ang Panginoon, tapos bumabagyo, ang lalaki ng alon. Ano nangyari sa mga kasama nila? Natataranta, takot na takot, tapos ginising nila ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ano ka ba? Natutulog ka, bumabagyo, malulunod na tayo, wala ka bang pakialam sa atin? Look at that. Kasama na nila mismo ang Panginoon, and yet, naghahari pa rin yung takot at kawalan ng pananampalataya sa kanila. How many of us, people of God, are like that? Kasama ang Panginoon, pinaghaharian ng Panginoon, pero pag may bagyo dumadaan sa buhay, nawawala ang pananampalataya, nakatingin sa problema, nakatingin sa bagyo, hindi nakatingin sa Diyos na kayang magpayapa ng bagyo ng buhay. Amen? You see, that's the problem. Ayun po ang problema sa marami sa atin. Na kapag tila ba masaya tayo or ganado tayo sa pag-iisip at pagdudwell sa ating mga sitwasyon,
Na kapag tinatanong tayo, kamusta? Eto, mahirap pa rin. Eto, problemado pa rin. Eto, wala na akong magagawa. Eto, hopeless na. Eto, uwian na, talo na. Hindi po natin maintindihan why, in spite of the fact that we have Jesus in our lives, ay nananatili tayo na tila ba nakafocus palagi sa gravity at sa kabigatan ng problema. Doon tayo nakafocus sa kabigatan ng problema, sa kalaki ng pangangailangan, sa napaka-imposible ng sitwasyon. Doon tayo lagi nakafocus, doon tayo lagi nakatingin. Where in fact, ang Panginoon nandyan sa katabi mo at tinatanong ka, ano gagawin natin? Pero yung reaction natin, Lord, mahirap talaga to. Wala nang problema, wala nang pag-asa, wala na talaga to. Nasaan ang ating Panginoon? Where is God in your life? Kaya pinapaalala po ng salita ng Diyos, huwag tayong gumaya kay Philip. Tinatanong lang tayo ng Diyos, tinetesting lang tayo ng Diyos dahil alam niya na yung gagawin niya. Gusto niya lang makita na tayo palaging nakatutok sa Kanya at sasabihin natin sa bawat problema, Lord, you are my way maker. Ikaw ang gagawa ng kaparaanan. Come on. Gusto ng Diyos nakatutok palagi tayo sa Kanya bilang our miraculous God at pag kino-confront na tayo ng mga imposible, mga sitwasyon at mga bagay, we will say, Lord, you are my miraculous God. Kayang-kaya mo to. Come on! Kailangan lagi tayo nakafocus sa ating miracle maker. Kasi kapag hindi, kapag nakafocus lang po tayo sa kabigatan ng problema, kapag nakafocus lang tayo sa mga imposibleng sitwasyon, wala talagang himala na mangyayari sa buhay natin. Amen? Walang himala. If we just keep on focusing on the problems, on the gravity of the situations, there will be no miracles. That's why maging disiplinado tayo na tumutok lamang sa Panginoon. Naalala ko po ang storya nung babae sa Mark 5:25 to 29. A woman in the crowd had suffered from a hemorrhage for 12 years and had endured much suffering at the hands of many physicians. She had spent all that she had and was not helped at all, but instead had become worse. She had heard reports about Jesus, and she came up behind him in the crowd and touched his outer robe, for she thought, if I just touch his clothing, I will get well. Immediately, her flow of blood was dried up, and she felt in her body and knew without a doubt that she was healed of her suffering. Tignan po natin ang babaeng ito na napakaganda maging ehemplo para sa atin. Para sa kanya, gusto niyang maranasan, matanggap ang miraculous healing ng kanyang sitwasyon. Hamak mo, for 12 years siyang inaagasan ng dugo. Sigurado nanghihina na to. Sigurado anemic na to. Sigurado maputla na to. Tama po ba? Kasi ngayon, iba nga sa inyo, pag dinadatnan lang, parang mamamatay na, di ba? Nagdidismenorrhea. How much more itong babaeng ito na 12 years? Walang tigil, 12 years. But then sabi niya, I know I can get healed pag nahawakan ko kahit ang dulo ng damit ng Panginoong Jesus. And she was focused on that. Kaya ano makikita natin doon? Wala siyang pakialam ano man ang sabihin ng tao sa paligid niya. Wala siyang pakialam kung maraming tao makikibagit-gitan siya. Wala siyang pakialam kung mabalda siya. Wala siyang pakialam kung pagtawanan siya. Wala siyang pakialam kung ipagtabuyan siya. Wala siyang pakialam kung mahirapan siya sa paglapit sa Panginoon at mahawakan ang dulo ng damit. Basta para sa Kanya, I'm looking on Jesus, my miracle worker, my healer. At mangyayari ito, alam ko, pag nahawakan ko ang dulo ng damit ng Panginoon, I will be healed. Come on. Dapat ganun kasi tayo eh. Talagang nakatutok lang. Huwag nating pansinin yung nangyayari sa paligid. Huwag nating pansinin ano ang sinasabi ng sitwasyon. Huwag nating pansinin ano yung sinasabi ng ating mga puso na manlilinlang. Huwag natin tignan na nahihirapan tayo. Tignan natin yung solusyon na makukuha at matatanggap natin once nakatutok tayo sa ating milagrosong Diyos. Come on. We need to have a renewal of the mind.
na simula ngayon kapatid, yes, malinis na yung buhay mo, malinis na yung isipan mo, malinis na yung bibig mo, malinis na yung puso mo, malinis na yung katawan mo. Now fix your eyes and attention to the Lord. Amen? Kapatid, sabi nga nung kanta, walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na nasa puso natin, walang mahirap sa Diyos. At walang mahirap sa atin. Kaya kung totoo po na nasa puso at buhay natin ang Panginoong Jesus, then, sa Kanya lang tayo tumingin. Sa Kanya lang tayo tumutok. Sa Kanya lang tayo mag-meditate, mga kapatid. Dahil siya lang ang Diyos na may magagawa sa ating mga sitwasyon. Amen? Sabi nga po ni Toba Beta, I believe Jesus wasn't thinking about a miracle when He performed it. He was just doing normal activities as He did in His heavenly kingdom. Tama, di po ba? Para sa Panginoong Jesus, normal lang ang milagro. Yun yung ginagawa niya araw-araw. Minu-minuto, segundo yun ang ginagawa niya. A miracle is not an extraordinary thing para sa Panginoon. Napaka-normal ng mga milagro para sa Panginoong Jesus. That's why, my kapatid, tumutok tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita dahil normal lang na magmilagro ang Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, ang sabi ng John 6:8-9, one of His disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Him, there is a little boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. Look at this. Ang sabi naman ni Andrew, O Panginoon, merong bata dito may dalang 2 isda at 5 tinapay. Pinutol ko yon dahil ang sinabi niya doon, pero ano ba naman magagawa ng 5 tinapay at 2 isda? No? Pero ang gusto ko makita niyo dito, kahit na tila ba may katanungan si Andrew sa isip niya na, ano ba naman magagawa ng 5 tinapay at 2 isda? And yet, kahit may katanungan siya, still, anong ginawa niya? I-present niya pa rin sa Panginoon ang pwedeng solusyon sa problema at sinabi niya, Panginoon, kailangan natin magpakain ng 5,000 lalaki. Eto po, merong 5 tinapay at 2 isda. Hello? Ano yung pangalawang principle na dapat ay meron tayo? We don't only have pag-focus sa ating miracle worker, dapat meron po tayong miracle mindset. Say it with me, miracle mindset. Yan ang dapat meron tayo. Gusto natin ng milagro, dapat meron tayong kaisipan na nananampalataya sa milagro. Amen ba? Gusto natin na malakas sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sitwasyon, dapat meron tayong miracle mindset. Look at Andrew again. He was quick to respond to the need. Hindi siya kagaya ni Philip na nananahan sa problema. Si Andrew humanap ng solusyon. Meron siyang faith-filled mind. Nananampalataya siya na somehow Jesus can make a miracle if He does His part. Alam ni Andrew, may magagawa ang Diyos kung gagawa din siya ng kanyang parte. At ano ang parte niya nung narinig niya na sinabi ng Panginoon, saan tayo kukuha na ipapakain sa napakaraming taong ito? Ano ang ginawa niya? Humanap siya ng mga bagay na pwedeng gawin. Maaring katawa-tawa, maaring pagtawanan siya at sabihin, ano ka ba naman, Andrew? 5,000 lalaki yung papakainin, tapos 5 isda? At 5 tinapay at 2 isda yung ibibigay mo sa Panginoon? Wala nang pakialam si Andrew eh. Para sa kanya, there is a problem, there must be a solution. Amen? Kung may problema, may solusyon. At nakita niya, alam niya na kahit na maliit lang yung solusyong ito sa tingin ng tao, pag ito pinagpala at ginalawan ng Diyos, itong maliit na to, dadami ito at kaya itong magmilagro at makabigay sa solusyon. Amen? Kapatid, sabi ko nga kanina, grabe ang nangyari because of his faith-filled mind. Hindi lang basta napakain ng mga tao, nabusog pa ang mga tao at may sobra pang 12 basket ng tinapay. Look at that. Nagsimula sa isang maliit na pananampalataya. Pero napakalaking milagro ang nangyari.
Naalala ko yung kwento ng widow, ng byuda sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Now one of the wives of a man of the sons of the prophets cried out to Elisha for help, saying, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant reverently feared the Lord. But the creditor is coming to take my 2 sons to be slaves in payment for a loan." Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have of value in your house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house except a small jar of olive oil." Then he said, "Go, borrow containers from all your neighbors, empty containers and not just a few. Then you shall go in and shut the door behind you and your sons and pour out the oil you have in all this containers. And you shall set aside each one when it is full." So he left him and shut the door behind her and her sons. They were bringing her the containers as she poured the oil. When the containers were all full, she said to her son, "Bring me another container." And he said to her, "There is not a one left." Then the oil stopped multiplying. Then she came and told the man of God. He said, "Go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons can live on the rest." Tignan nyo yung babaeng ito. Meron din siyang miracle mindset. Meron siyang kaisipan at puso na naniniwala sa milagro ng Diyos. Nanampalataya siya na kayang gamitin ng Diyos ang propeta para gumawa ng milagro sa kanyang mga sitwasyon. Nanampalataya siya na kayang padamihin ng Diyos yung maliit na olive oil na meron siya. Kaya ang ginawa niya, she went, and ano ang ginawa niya? Nanghiram siya ng maraming mga sisidlan para lagyan ng olive oil. Kapatid, alam natin na nangyari base sa nangyaring istorya. Nung wala nang available na empty vessel, huminto na ang pagtulo ng lana. Tama po ba? Ito yung kailangan natin eh. Hindi lang tayo basta nakatutok sa miracle worker, kung hindi, meron tayong kaisipan, meron tayong puso na talagang nananampalataya sa milagro. Amen? Why do I need to say this? Sa panahon po natin ngayon, marami na ang hindi naniniwala sa milagro. Tama ba? Kasi para sa henerasyon ngayon, kaya nang gawin ng lahat ng tao. Kaya nang pumunta ng buwan, di ba? Ano pa yung mga milagro natin ngayon? Yung mga modern day miracles na ginagawa ng tao. Kaya nang magpagaling ng mga sakit. No? But still, my dear friends, there are still situations that only God can do. Marami pa rin mga sitwasyon na ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. Kaya nga dapat manatili pa rin tayo na may puso, may isipan na nananampalataya sa Kanyang himala. And gusto kong sabihin, hindi lang basta nananampalataya, kung hindi kagaya ng babaeng yon, hinahakbang niya ang kanyang pinananampalatayaan. Amen? Look at what she did. Hindi lang siya nanampalataya na kaya magmilagro ng Diyos sa pamamagitan ng oil. Ang ginawa niya, humiram siya ng mga sisidlan ng mga lana, ng oil. Hindi lang niya basta sinabing, okay, praise God, sige po, magmilagro na po kayo. No! Kailangan ng sisidlan. Kaya ang ginawa niya, lumabas siya, nanghiram siya sa kanyang mga kapitbahay na mga empty vessels para doon maghimala ang Panginoon sa pamamagitan ng multiplying of the olive oil. Ito po ang kailangan natin. Minsan na hanggang pananampalataya lang tayo, pero hindi natin maihakbang yung ating pananampalataya. Tama ba? Minsan yun ang problema sa atin, kaya hindi tayo ready sa ating miracles eh. Hanggang belief lang. Hanggang quote-unquote faith lang. Walang hakbang. Remember, faith without works is dead. Mawawala ng silbi yung sinasabi nating pananampalataya kung hindi natin inihahakbang yung ating pananampalataya. Amen? Ang building na ito, everywhere you look in this church,
mula sa lote, sa building, sa mga building sa katabi, sa fence, everything is what? Is a miracle from God. Nung nire-review ko po to, naalala ko yung mga gabi na yung mga workers, naalala nyo, nagle-lay hands tayo dyan sa lupa. Walang mga building. Nagle-lay hands lang. Nagpe-pray tayo. Siguro sabihin ng iba para sila mga tanga, no? Nagpe-pray, nagle-lay hands, nagpapasalamat, Lord, salamat. Meron dito ang children's building. Lord, salamat, may office. Lord, salamat, makuralan na namin ang church. Lahat tayo, ganun lang. Doon lang tayo nagsimula sa lahat pananampalataya, pananalangin. And then nagtanim tayo kahit maliit lang yung mga tinatanim natin, but we believe that God can multiply the seeds that we have sown. And look at what God has done. Look at what God has done. Kapatid, milagroso ang ating Panginoon. Gusto ko pong sabihin sa inyo that God is only limited by our faith. Nalilimitahan natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Anong ibig sabihin nito? Kung nananampalataya po tayo na wala nang magagawa, wala na talagang magagawa. Pero kung nananampalataya tayo na may magagawa pa, may mangyayari pa, may milagro pa. Amen? Ang Diyos po natin can only do what our faith dictates. Ang laging tinitingnan lang ng Panginoon, yung pananampalataya mo. Yun lang ang lagi niya tinitingnan. May problema ka? Ang tinitingnan ng Lord, hindi yung problema mo, but yung pananampalataya mo. At yung pananampalataya mo na hinahakbangan mo ng gawa. Everybody knows the story ni Naomi, tama po ba? Both of us ni nanay, medically speaking, hindi pwede. But then, hindi kami tumigil ng pananalangin. Sabi nga ni nanay, ikaw lang naman tatay nagpe-pray everyday eh. Sabi ko, totoo yun. Kasi ang akala ko nung una, ako lang ang may diferensya, yung pala, siya rin pala. Kabadong-kabado ko nung, ako lang. So dapat ako ang mag-pray. At hindi lang basta nagpe-pray. Hinakbangan namin ang pananampalataya. Sabi ko, kailangan magpagawa na tayo ng cabinet. Bumili na ng mga, magti 3 years na kasi. Wala pang himala. Sabi ko, bumili na tayo ng lampins, ganchilyohan muna ng pink at yellow dahil pang Miss Universe yung ibibigay sa atin ng Lord. Hanggang humiram na kami ng crib. Di ko na maalala kanino kami nang hiram ng crib. Sabi ko, humiram na tayo ng crib. And when everything was set, sabi ko nung kay Lord, hindi ko makakalimutan, sabi ko nung Lord, ako lang mag-isa nun sa kwarto ko, Lord, ready na po lahat. The stage is set. Maghimala na po kayo. Amen? And yung himala namin, magta-21 years old na sa November. Amen? Hallelujah. Kapatid, sabi nga ni Joel Austin, it's our faith that activates the power of God. Gusto natin ang malakas na pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto natin na paghimalaan tayo ng Panginoon. Then, let's have faith. Let's activate our faith. Ihakbang natin ang pananampalataya. Tumutok tayo sa Kanya bilang our miracle maker. Huwag tayong ma-distract ng kung ano man yung mga pangailangan at problema natin. Focus on Jesus, our Maywaker, and on what He can do. Fill our minds with the Word of God every day para lumago at tumibay ang pananampalataya natin hanggang magkaroon tayo ng miracle mindset. Then get ready for your miracle. Amen? Matanong ko nga po kayo bilang panghuli, ano ba ang gusto nyo mangyari sa pangailangan mo? Mabigyan ng provision, tama ba? Anong ba gusto natin mangyari sa ating mga karamdaman? Gumaling, tama po ba? Anong gusto nyo mangyari sa mga utang nyo? Mabayaran, hindi po ba? Anong gusto mong mangyari sa mga pinapaaral mo? Makatapos ng pag-eskwela, tama po ba? Kapatid, anong gusto mong mangyari sa pangarap mo? Maabot mo yung pangarap mo, tama po ba? Sa mga prayer request mo, anong gusto mo? Masagot ang prayer request mo, amen po ba? Then kapatid, shift your focus to your desired results. Kung anong gusto mo mangyari, doon ka tumutok.
at tutukan mo ang Panginoon na makapagbibigay lamang ng mga bagay na yan sa'yo. And again, fill your mind with the Word of God so that faith would grow. Because again, with God, all things are possible. Ngayong umaga pong ito, gusto ko, tignan nyo na yung sarili nyo sa mga desired results. Sa mga nagpipray ng mga kaanak, tignan nyo na yung sarili nyo na meron kayo inaalaga ang baby. Yung nagdi-desire na magkaroon ng lupa't bahay, tignan nyo na yung sarili nyo na nakatayo kayo sa harapan ng bahay na yan. Yung mga nag-aaral na gusto makatapos ng college, tignan nyo na yung sarili nyo na hawak-hawak nyo na ang diploma. Yung mga may utang, tignan nyo na yung sarili nyo na hindi na kayo binibisita ng mga lending institution at mga taong naniningil. At kayo na yung namimigay at nagpapautang sa iba. Come on! Yung mga may sakit, tignan nyo na yung sarili nyo na malakas. Hindi mahina, ba't malakas? At kung ano man yung mga pinapag-pray nyo, kaligtasan ng pamilya nyo, tignan nyo na yung sarili nyo, nakatabi nyo na sila dyan sa upuang yan na sumasamba sa Panginoon. You know why? With God, all things are possible. Ang sabi po ng Mark 11:24, for this reason I am telling you, whatever things you ask for in prayer, in accordance with God's will, believe with confident trust that you have received them, and they will be given to you. Are you ready for your miracle? Are you really ready for your miracle? Tumayo kayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's declare He is our way maker, miracle giver. Hallelujah! Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, declare this in your situation. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Panginoon, ito ang dinideklara namin sa umagang ito. Sa anuman ang sitwasyon, problema, pangangailangan, sakit, karamdaman ng bawat isa, we declare,
Ikaw ang Diyos na gagawa ng kaparaanan para magmilagro sa aming sitwasyon, para pagalingin ang aming karamdaman, para i-provide ang aming mga pangailangan, para patapusin sa kolehiyo ang aming mga anak, para kami mabigyan ng sariling lupa't bahay, para magkaroon kami ng anak, para maligtas ang aming mga mahal sa buhay, para mabigyan kami ng maayong kinabukasan. Lord, you are the way maker. Imposible man sa tingin namin, pero walang imposible para sa iyo. At nananampalataya kami, may ginagawa ka na ngayon sa oras na ito. At ito ang tututukan namin, ito ang pananampalatayaan namin. Dahil sa iyo, walang mahirap, sa iyo, walang imposible. Ikaw ang Diyos ng himala. Tinatanggap namin ang aming mga himala. Tinatanggap namin ang aming mga pagpapala. Tinatanggap namin ang lahat ng plano mo sa buhay namin. We are so ready to experience and to receive from you. In Jesus' name. Lahat ng tumanggap ng himala ay magsabi ng malakas na